3:00 ng madaling araw, gising ka pa. Nakahiga ka sa kama, nakatitig sa kisame, hawak ang cellphone. Binuksan mo ulit ang huling convo ninyo. Binasa ang mensaheng iyon na parang sirang plaka, tapos nakita mong online siya, pero hindi man lang nag-send ng kahit isang salita. Para bang may kumurot sa dibdib mo, at hindi mo alam kung galit ba iyon, lungkot, o pagod na lang. Kung naranasan mo na ito, hindi ka nag-iisa at hindi ka mahina. Ang pag-ibig na nasaktan ay isa sa pinakamabigat na bagay na dinadala ng marami sa atin, lalo na sa edad na 25 hanggang 45. Hindi na ito tulad noong high school na pwedeng magkulong sa kwarto ng 1 linggo at walang ibang responsibilidad. Ngayon, may trabaho kang kailangang pasukan, pamilyang umaasa sa iyo, bills na kailangang bayaran, at mga kaibigang nagtatanong kung kumusta ka na. Kaya kapag nasaktan ka, ang bigat ay doble. Nasasaktan ka at kailangan mo pa ring kumilos na parang okay ka. Sa video na ito, hindi tayo mag-uusap tungkol sa magic o shortcut. Walang secret formula para makalimot agad at wala ring gamot na pwedeng inumin para mawala ang kirot. Ang pag-uusapan natin ay mga simpleng paraan, mga pananaw na galing sa matatandang pilosopo at mga karanasang pamilyar sa ating mga Pinoy. Kung paano mo maihahatid ang sarili mo mula sa sakit patungo sa pagbangon. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap na hindi ka nasaktan. Tungkol ito sa pag-unawa na may mga bagay kang kontrolado at may mga bagay na hindi. Ang una mong kailangang tanggapin ay ito. Hindi mo kontrolado ang damdamin ng taong minahal mo. Hindi mo kontrolado ang pag-alis niya, ang pagpili niya ng iba, o ang dahilan kung bakit bigla na lang natapos. Madalas sa kulturang Pinoy, may nakatagong paniniwala tayo na kapag minahal natin ng buong puso, dapat suklian tayo ng parehong intensidad. Parang may utang na loob na dapat bayaran. Kapag nag-sacrifice ka, nagpuyat para kausapin siya, nag-ipon para bisitahin siya, tiniis ang ugali ng pamilya niya. Parang ang isip natin ay nagsasabi na, dapat lang napiliin niya ako. Pero ang totoo, ang pag-ibig ay hindi transaksyon. Hindi mo kontrolado ang puso ng iba kahit gaano ka pa kabuti o kahanda mong ibigay ang lahat. May sinabi si Marcus Aurelius noon na hindi ang mga nangyayari sa buhay mo ang bumabagabag sa iyo, kundi ang kwentong ikinukwento mo sa sarili mo tungkol dito. Kapag iniwan ka, ang mismong pangyayari ay masakit na. Pero ang kwentong wala na akong halaga o hindi ako sapat ang mas mabigat pa roon. Sa susunod na maramdaman mong hindi ka pinili, subukan mong sabihin sa sarili mo, hindi ko kontrolado ang desisyon niya pero kontrolado ko kung paano ako babangon. May isa pang aspeto ng kulturang Pinoy na nagpapahirap dito, ang tinatawag na walang label. Marami sa atin ang nasa situationship o mutual understanding na hindi kailanman naging malinaw. Kapag natapos ito, parang wala kang karapatan magdalamhati dahil hindi naman kayo opisyal. Pero ang prinsipyong ito ay nagpapaalala na may karapatan kang makaramdam ng sakit anuman ang label na ibinigay niya sa relasyon. Hindi mo kontrolado ang label, pero kontrolado mo ang pagkilala sa sarili mong emosyon. Ang pag-iyak dahil nasaktan ka sa isang relasyong walang pangalan ay hindi kahinaan. Ito ay pagbibigay halaga sa naramdaman mo. Pangalawa, kailangan mong matutunang mag-pause bago kumilos batay sa bugso ng damdamin. Napakauso ng patama sa social media pagkatapos ng breakup. Iyong magpo-post ng hugot lyrics ng isang malungkot na kanta, umaasang mababasa niya at mag-guilty. O kaya tatawag sa barkada para uminom. Tapos sa kalasingan ay magte-text ng miss na kita o tatawagan siya kahit alanganing oras. Normal ang maramdaman iyon, pero may kaisipan mula sa matatandang pilosopo na nagsasabing huwag hayaang patakbuhin ng unang bugso ng damdamin ang iyong mga desisyon. Isipin mong parang pause bago mag-click ng send. Sa susunod na gusto mong magpadala ng mahabang mensahe o mag-post ng patama, subukan mong isulat muna sa papel o sa notes app ang lahat ng gusto mong sabihin. Pagkatapos, itabi mo. Matulog ka muna. Paggising mo sa umaga, tingnan mo kung pareho pa rin ba ang nais mong ipadala. Madalas hindi na, at kung pareho pa rin, mas kalmado ka nang magpapasya kung dapat ba talaga itong ipadala o hindi.
Hindi ito pagpapanggap na hindi ka nasaktan. Ito ay pagbibigay sa sarili mo ng espasyo para hindi makagawa ng desisyon na pagsisisihan mo sa susunod na araw. Pero ang pagtigil sa paghahabol ay simula pa lang. May mas malalim na pagtanggap na kailangan mong matutunan para hindi ka manatiling nakakulong sa nakaraan. Narito ang madalas hindi natin pinag-uusapan. Ang pagtanggap na natapos na nga. Sa kultura natin, may kasabihang kung kayo, kayo talaga. At kung hindi, edi hindi. Minsan ginagamit ito bilang pampalubag loob, pero may lalim pala ito. Hindi ibig sabihin na wala kang ginawa o hindi ka nagmahal ng sapat. Ibig sabihin lang na hindi lahat ng bagay ay para sa iyo. Ang pagtanggap ay hindi kahinaan. Ito ay pagtigil sa paglaban sa isang katotohanang nandiyan na. May sinabi si Seneca, isang pilosopo noong unang panahon, na hindi natin kailangang tumakas sa sakit. Kailangan nating matutunang pagdaanan ito nang hindi ito kinakatakutan dahil ang sugat na tinatakbuhan ay lalong lumalalim. Kapag iniwasan mo ng buong buo ang lahat ng alaala, iyong kantang inyong pinapakinggan, iyong paboritong kapehan, iyong kaliyeng dinadaanan ninyo, parang binibigyan mo ng kapangyarihan ang nakaraan na kontrolin ang iyong mga galaw. Sa susunod na maalala mo ang paboritong lugar ninyo, subukan mong bumalik doon dala ang bagong layunin. Magkape ka kasama ang kaibigan o mag-isa kang pumunta at obserbahan ang paligid. Hindi para palitan ang alaala, kundi para ipaalala sa sarili na ang lugar na iyon ay bahagi pa rin ng buhay mo, hindi pag-aari ng nakaraan. Ganon din sa mga OPM na malulungkot, sa halip na iwasan ng tuluyan. Pakinggan mo ng may pasasalamat na minsan mong naramdaman iyon, tapos ilagay sa isang playlist na hindi mo na uulitin ng paulit-ulit sa madaling araw. Pangalawa, kailangan mong pakawalan ang paniniwalang ang halaga mo ay nasusukat sa kung may kasama ka o wala. Malakas ang pressure mula sa pamilya at kaibigan. Kapag break na kayo, may tiyahin o lola na magtatanong sa handaan o video call. Kumusta na pala ang nobyo o nobya mo? Kapag sinabi mong wala na, may magkokomento ng sayang naman mag-asawa ka na kaya o ang tanda mo na kailan ka magpapakasal. Tapos sa social media, makikita mong lahat ng kaibigan mo nagpo-post ng anniversary, engagement o sana all at mararamdaman mong nag-iisa ka. Ang prinsipyong ito ay nagsasabing ang pagiging buo mo bilang tao ay hindi nakasalalay sa relasyon. Hindi mo kailangang magmadaling humanap ng kapalit para lang mapatunayan sa iba na okay ka. Sa susunod na tanungin ka ng pamilya mo, subukan mong sagutin ng mahinahon. Nagpapahinga muna ako sa relasyon, pero okay ako. Hindi mo kailangang magdetalye o makipagtalo. Ang pagsagot ng hindi nagpapaliwanag ng mahaba ay isang paraan ng pag-aalaga sa sarili. Ibalik mo ang oras sa mga bagay na dati mong inilalaan sa relasyon, magluto ng paborito mong ulam, makipagbanding sa mga pamangkin, sumali sa barangay sports fest, o magsimba ng mag-isa. Hindi para ipakita na moved on ka na, kundi para maramdaman mong buo ka pa rin kahit wala siya. May isa pang bagay na madalas nating nakakalimutan. Ang ugali nating magpakalakas agad para hindi matawag na mahina. Sa barkada may asara na, ang hina mo naman mag-move on ka na, o dami dyan wag kang iiyak. Hindi naman sa masama sila pero minsan ang asaran culture natin ay nagtutulak sa atin na itago ang sakit sa halip na damhin ito. Ang pagtanggap na natapos na nga ay hindi nangangahulugan na kailangan mong magpanggap na walang nangyari. Pwede kang ngumiti sa araw, magtrabaho ng maayos, at sa gabi ay umiyak saglit. Ang mahalaga ay hindi mo pinaparusahan ang sarili mo sa pagiging tao. Kung nararamdaman mo ito habang pinapanood mo ngayon, i-type mo sa comment ang salitang bangon, hindi bilang utos, kundi bilang paalala sa sarili mo na narito ka at patuloy na lumalaban. Pero may isa pang bagay na kailangan mong harapin, ang takot na mag-isa at ang bigat ng mga alaala. Ang pinakamahirap na bahagi ng pagbangon ay ang mga gabing mag-isa ka. Tahimik ang paligid, walang kausap, at bigla na lang babalik sa isip mo ang lahat. Ang tawanan ninyo, ang mga pangako, ang mga plano. Kapag may naglalamay, madalas mong maririnig ang mga katagang ang buhay ay hiram lang
o maikli ang buhay. Hindi ito pambabaliwala sa sakit. Sa halip, paalala ito na huwag mong gugulin ang natitirang mga araw sa pagmumukmok sa isang taong hindi na babalik. May sinabi si Epictetus, isang pilosopo mula sa sinaunang panahon, na ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa pagtanggap na may mga bagay na hindi mo kontrolado at ang tanging nasa iyo ay ang paraan ng pagtugon mo. Hindi mo kontrolado ang pag-alis niya, pero kontrolado mo kung patuloy mong sasayangin ang panahon sa paghihintay ng closure na hindi darating. Sa susunod na mapansin mong paulit-ulit mong binabalikan ang lumang convo ninyo o tinitignan ang profile niya, subukan mong tanungin ang sarili, kung 1 taon pa akong magmumukmok sa taong ito, ano ang mawawala sa akin? Hindi para magpadala sa takot, kundi para gisingin ang pagnanais mong mabuhay ng buo. Pangalawa, kailangan mo ring bigyan ng puwang ang malasakit sa sarili. May tinatawag tayong damayan, iyong kultura ng pagtulong sa panahon ng kalungkutan. Ngunit minsan, ang asaran culture natin ay nagtutulak sa atin na magpakatatag agad. Maririnig mo mula sa mga kaibigan ang hina mo naman, mag-move on ka na, o dami diyan, huwag kang iiyak. Hindi naman sa masama sila, pero ang tunay na pagbangon ay hindi tungkol sa pagpapanggap na hindi ka nasaktan. Ang pagbangon ay nagsisimula sa pagpayag mong damayan ang sarili mo bago mo hayaang damayan ka ng iba. Sa susunod na makaramdam ka ng lungkot, huwag mong sabihin sa sarili na, ang drama ko naman. Sa halip, kausapin mo ang isang pinagkakatiwalaang kaibigan o kapamilya, iyong hindi ka huhusgahan. Pahintulutan mong damayan ka. Maaari ring sumali sa maliliit na gawain sa inyong barangay o simbahan, hindi para mawala ang sakit, kundi para maramdaman na may ibang tao kang kasabay sa paglalakad. Kaya kung naririto ka pa hanggang sa huling bahagi, salamat sa pagbibigay ng oras sa sarili mo. Ang pagbangon ay hindi isang araw, hindi isang linggo, at hindi rin isang tuwid na linya. May mga araw na pakiramdam mo okay ka na, tapos biglang babalik ang sakit. Normal iyan. Ang mahalaga ay hindi mo hinahayaang manatili kang nakahiga. Kung may karanasan kang gusto mong ibahagi, i-type mo sa comment. Magkwento ka kung paano ka nagsimulang bumangon o kung ano ang pinakamahirap na bahagi para sa iyo. Hindi mo kailangang magpaka-strong dito. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, pindutin mo lang ang like at mag-subscribe kung gusto mong marinig ang mga ganitong usapan sa mga susunod na araw. Hindi ito para sa algorithm, kundi para malaman nating hindi ka nag-iisa sa pinagdadaanan mo. Bumangon ka ng dahan-dahan, huminga ng malalim, at alalahanin mong buo ka pa rin kahit may nawala. Ang sakit ay bahagi ng kwento, pero hindi ito ang buong kwento. Kakayanin mo.